Di malaman kung anong gagawin nila dito sa taong ito. O yan. Sino ba yan? Dating senador, Sonny Trillanes. Ayan o. Dating sundalo, dating senador. Ayan o. At ngayon, civilian po ito. Wala ito sa gobyerno. Hindi ito konektado sa gobyerno, sa ating paniniwala. Kaya ko binabanggit yan kasi ang dami pong bumabati ko sa kanya. Yung iba nga nagpapasurvey pa eh. Kayo ba'y naniniwala pa dito sa taong ito? Ito ba'y kapanipaniwala pa? Ayan ho yung mga tanong nila. Kasi sa akin pong personal na opinion at pagsusuri sa isong ito, kaya nila ginaganyan si dating Senador Trillanes kasi nabubuhay ang mga kaso at tuloy-tuloy ang mga kaso na kanilang hinaharap ng kanilang mga pinagtatanggol at kanilang kakampi tungkol sa di umano'y korupsyon, di umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan, di umano pagpapayaman. Laban yan sa korupsyon eh. Di ba? Alam po ninyo, si dating Senador Trillanes, 6 na taon binubugbog yan ng mga Duterte at ng mga supporters nila. Grabing panglalait, pambabastos, pagmamaliit, lahat ng klase na paratang kay Trillanes. Hindi naman nila naipakulong. Katunayan ang sinasabi ni Trillanes napakaraming kasong ipinal sa kanya na kasong libelo. Yung iba tapos na raw, yung iba hindi pa. Ni isa na may kaugnayan sa korupsyon, wala daw kaso siya. Hindi siya kinasuhan ng mga Duterte supporters at ng Duterte government noong panahon yon sa korupsyon dahil walang nakitang korupsyon laban sa kanya. Puro libel case daw ang ipinalaban sa kanyang mga ginagawa. Yan ang sinasabi ngayon ni Trillanes. Bakit nga? Yan ang tanong natin. Bakit nga hindi nakitaan? Ibig sabihin, walang korupsyon si Trillanes sa kanyang pagiging sundalo, pagiging senador. Ganun ang nangyari. At ngayon, kung hindi nyo nadurog o hindi nyo napahinto si dating Senador Trillanes nung panahon na kayo'y nasa kapangyarihan ng 6 na taon, ngayon pa kaya wala kayo sa kapangyarihan? Pangalawa, si Trillanes ay civilian, hindi yan government official. So kahit anong ginagawa ni Trillanes, walang pwedeng magbawal sa kanya. Hindi siya pwedeng pagbawalan ng Marcos administration sa kanyang mga ginagawa. Dahil siya ay civilian at mayroon siyang karapatan, obligasyon at tumutulong laban sa korupsyon. Ganun po ang sitwasyon ngayon. Hindi nyo pwedeng sabihin sugo, utos, or nasa likod ang gobyerno sa ginagawa ni Trillanes. Kalokohan yun. Kasi nung panahon na ang mga Duterte ay nasa kapangyarihan, wala naman tumulong kay Trillanes sa kanyang mga laban. Mag-isa siyang lumalaban. Kahit nung senador siya, pinagtulong-tulungan na siya ni na Cayetano, ni na Gordon at kung sino-sino pa. Hindi naman sumuko yung mama. Nilabanan pa rin kayo. Ngayon kaya? Ngayon pa kaya na siya ay nasa pribadong pamumuhay dahil hindi siya taga-gobyerno? Paano mo yan pagbabawalan? Paano mo yan kukontrol? Hindi. Yan ang ating paniniwala. Hindi po ako spokesman ni Trillanes. Nakikita lang natin at pinagbabasihan ko ang kanyang nakaraan mula sa pagiging sundalo na nagkudita noon laban kay Arroyo dahil sa korupsyon, pero pinakulong ni Arroyo dahil hindi siya nagtagumpay. Pero totoo na mayroong korupsyon sa military ng mga panahon yon. Hindi po yan napagtakpan. Pinakulong si Trillanes kasi nagkudita labag sa batasyon. Pero yung kanyang mga grievances, kanyang mga hinaing noon laban ng panahon yon, totoo, may korupsyon sa militar noon. Kaya nga nilinis na yan, lalo na sa ilalim ngayon ng Marcos administration at ni Secretary Teodoro. Maraming reforma silang ginawa.
Hindi sila nakikialam sa procurement at bidding. Isa yan sa reforma. Tapos nung maging senador, nagtuloy-tuloy pa rin po ang mga expose ni Trillanes laban sa mga military ng mga panahon yon. Hanggang si dating Chief of Staff Angelo Reyes na ngayon nasa kabilang buhay na, nilitis siya sa Senado. Ganyan po ang background eh. So ngayon, malayang-malaya siya na ipahil yung mga kasong, mga ebidensyang hawak niya laban sa Duterte boys, Davao boys. Ganun po ang sitwasyon. Tapos ngayon, ang galaw ng mga Duterte supporters na wala nang kredibilidad si Trillanes, naniniwala pa ba kayo dyan? O ano nangyari? Nababasa ko yung mga comments sa inyong mga survey. Kayo pa yung binabanatan, hindi si Trillanes. Naglabas na ho sa Facebook, social media, yung reaksyon ni Panelo, ni Belica, at kung sino-sino pa. Bandang huli silang binabanatan, hindi si Trillanes. Ganon ang katindi. Ang lawak ng suporta kay Trillanes, naniniwala kay Trillanes, ang mamamayan. Kaysa sa grupo ng mga nanlait sa kanya ng mga panahon yun. Yan ang matindi. Siyempre, hindi kayo maniniwala. Pero ako, ang aking pinagbabasihan ay yung kanyang pinagdaanan. Kaya siya, kahit anong gawin nyo ngayon, hindi yan titigil. Kahit anong gawin nyo yan, hindi yan masisira. Lalo siyang lalakas. Napatunayan na yan, nakita nyo. Kaya nga nakulong si Duterte. Sa ICC, siya yung complainant yan. Siya yung unang-unang nagdala ng reklamo sa paglabag sa karapatang pantao laban sa dating Pangulo. Noong 2017, after 8 years, nagkaroon ng katuparan, nahuli at nakakulong. Yan ang kanyang galaw na patunayan. Dahil sabi niya, hindi siya titigil. Ipakukulong niya si Duterte. At nangyari nga after ng term niya bilang Pangulo. Ay ngayon pa kaya, napatunayan ni Trillanes ang kanyang ginawa'y tama at sinuportahan ng taong bayan. Kaya ngayon, kahit anong survey ng mga Duterte supporters at panlalait kay Trillanes, wa-effect na. Kasi napatunayan na itong mama na tama ang kanyang ginagawa at nakumbinsi niya ang taong bayan na ang kanyang ginagawa ay nasa proseso ng batas. Tama ang kanyang ginawa, mag-file ng kaso kahit kanino. Kaya abangan natin ang kahinat niya nito. Hindi siya kayang bayaran, hindi rin siya kayang takutin, namamayagpag siya. Yung iba nga pinipersonal pa hanggang ngayon. May personal pa rin. Ay, piko na lang ang gumagawa nun. Pagka kung na-personal kayo, ibig sabihin walang argumentong matino. Kapag ka napikon ang kahit sino, ibig sabihin talo. Ang pikon talo. Ang pikon walang argumento. Ang pikon walang katwiran. Ang pikon kasi dahil totoo.